Sa East Avenue Medical Center naman, umabot na sa 60 po yan ang biktima ng paputok at ligaw na bala sa pagsalubong sa 2013. Kabilang sa kanilang isang binatilyong nabiyak ang bunbunan matapos masabugan ng tinatawag na paputok na Goodbye Philippines. At kaugnay nito, may news to go si Mav Gonzalez. Hindi naging masaya ang bagong taon ng mga pasyente sa East Avenue Medical Center sa Quezon City. May ilang hindi alam kung anong klaseng paputok ang nakadali sa kanila. Karamihan sa mga biktima, mga bata at karaniwang salarin ang pikolo. Ang binatilyong si Christian Pateño, putol ang kanang kamay at nabiyak ang bunbunan matapos daw masabugan ng Goodbye Philippines. Pag doon nila sa karsada, may nagagisto ng paputok po. Ngayon, dinampot naman po ng anak ko. Bagasan, hindi ata pumutok yung pinakamalaki ro yung paputok na yon. Ngayon, dinampot niya, sa kanya sumabog. Kahit naman mahigpit na ipinagbabawal ang pagpapaputok ng baril para sa lubungin ng bagong taon, marami pa ring nabiktima ang ligaw na bala. Ang 7 taong gulang naman na si Stephanie Elia, bigla na lang daw nawalan ng malay. Yun pala, tinamaan na siya ng ligaw na bala sa ulo. Kaya naman di mapigilang humagulgol ng mga magulang niya. Hanggang ngayon, kritikal ang kondisyon ni Stephanie. Ayaw na sana namin dumami. Pero mukhang meron pa rin dumarating kahit na nakalampas na yung kasagsagan ng putukan. Samantala, di naman gaano karaming casualties sa Quirino Memorial Medical Center kumpara sa EAMC. Unang firecracker-related injury na isinugod dito, ang isang 14 na taong gulang na naputukan ng plapla. Nakatayo po ako. Kasi inagisan po ako ng malaking paputok. Sumabog po sa akin. Buti nga po naatalon po ako. Sinong naghagi sa'yo? Yung blasing. Noong nakaraang taon, mahigit 20 lang ang firecracker-related injuries dito at inaasahang mas bababa pa ang bilang na ito ngayong 2013. Mav Gonzalez, GMA News.